Natin, 2 minutes after 9. Hello, hello, hello. Happy Monday po. Yako po'y Perry Pangan. Kumusta na kayo? Sana po ko king Mayap Akabilyan. Live tayo sa radyo, RWN 95.1 FM at syempre po sa Facebook. Papi! Happy Monday! Kumusta na po kayo? 24 na ng Marso 2025 at 49 days sa mga nag-aabang. National and local election at yung pumapasyal sa inyo, pakinggan nyo po lahat sila kung ano yung mga inilalatag na mga programa para sa ating bayan, lungsod at bansang Pilipinas. Albert B. Lacanlale, good morning. Good morning, Mr. Boy Santiago, Mr. Perry Pangan, at sa ating panauhin na mamaya ipapakilala natin. Siyempre, sa lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, good morning everyone. Happy Monday. Talaga naman. Kailangan happy ang Monday. Correct. Okay, Monday lang. Why don't we make every day a happy day? Hindi, ibig sabihin pang Yun ano lang. lang nagising ka, buhay ka pa. Pang- Mukha ngayon, meron kang katabing attorney, bonus Yes. na lang yan. Pang jump start ng ating work week. Pakilala na natin ang ating bisita para makabati na. Siya po ang spokesperson ng San Fernando Electric Light and Power Company o mas kilala bilang SFELAPCO na nagsisilbi dito sa City of San Fernando, Pampanga at Florida Blanca sa Pampanga. Spokesperson, Attorney Catherine Rose. Cathy Diaz, good morning. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Magandang umaga po. And again, happy Monday and happy everyday. Attorney Cathy Cunanan Diaz. Nakakalimutan ko yung middle name. Okay, Boy Santiago, mamigay ka na ng pera. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.17. Yen, 0.38. 74.50 ang pound. Hong Kong dollar, 7.36. 39.91 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.81. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36. Bahrain dinar, 151.71. Saudi Real po, 15.24. United Arab Emirates drum, 15.57. At ang euro ni Senyor Raul Cupakino, 62.07. Korean won, 0.0390. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga sa lahat ng mga estudyante na papasok sa kanilang mga sariling paaralan ngayong umaga o kaya mga naririyan na, laging mag-ingat. At dahil summer, kailangan tiyakin yung lagi kayong may baong pamaypay o kaya meron din kayong daladalang mga tubig na iniinom. At yung mga nasa opisina na, no? Magandang umaga po. Kay Deng Laus Paule, Elmer Villanueva, tiga Mexico to, masamat. Al Matayag Panlaki, Anao, Mexico naman siya. Kamusta po kayo? Benji Dungka Kunanan, nasa Canada. Saan doon? Hindi kanda ba? Canada yan. Canada. Saan doon? Sa Winnipeg. Buti na lang alam mo. Boyat Vergara, wala sa Canada, nasa Pinas. Marines Kunanan Hazel, nasa Aremica. Rom Bernardo, magandang umaga sa iyo. Eddie Del Rosario Ramos, Jen Aldana Manyo, Sherwin Levin Reyes, Margarita Guevara, Ryan Sawal, Crystal Relos. Magandang umaga po. Yun daw mga dollar ni Jonard Aquino, naragdagan na naman kasi hindi ka nagpapakita. Akala ko dumating yung... Mali akala mo, as useless. Hindi dumating yung pensyon. Sus Mariosep ka pala, naka-advance nga ni Nanay Mamboy, ano? Ali, mangailangan ka rin kwalta mo ako. Dakalya pera ngayon ni eleksyon ako. Laro. Maski nino nga akin nasa sanla na yung boto na ako. Pero hindi naman pisasali ako. Oo. Makasanlaya mo. Sabi mo kaya na, balo kong balo, magparamdam, may na ako manggigrit, ano? Grit mo, John Aquino. Jonard Aquino na nasa San Francisco. Yan, Mabalacat City. Yeah, At mais ka. Tsaka yung mga Kabalan attorney. Attorney. Isipin mo ba? Mabalakat. No? Yung mga bisita natin dito sa Gusali, mga estudyante ng Colegio de Sebastian dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, naririyan sila sa labas. Magandang umaga. Yun na yun.
Colegio de Sebastian dito sa may Sindalan, no? City of San Fernando, Mga Pampanga. college students, ano? Grade 12 itong mga to. Oo nga. Grade 12 student. May San Isidro, meron. Niluloko nung panahon ni Atty. Diaz. Second year college na dapat Yan, itong mga to. oo. Ngayon, medyo bata, style na ngayon. May K-12, may et cetera, kaya yan, nakakalito. Grade 10 na pala. Dati, high school yun, di ba? High school, fourth year high school kita yun, mo grade yan? 10. Nag-plus 2. Oo. Ngayon, wag mo nang tanong kung may natutunan ba sila for 2 years. Wag na yun. Marso 24, 1966, mibay sa Manila, ing pengari na Jose Sandico Hizon ng Mexico at Leonor Morales ng Mabalacat. Kamag-anak ng Mayor Booking ini, papi. Rico Hizon. Sino hindi nakakakilala? Yes. And we're very proud of him. Making 10 outstanding young man for international journalism. Ay, albenga dati ni Albert kay CNA. Yung sa Singapore. CNA. BBC. Ito, may-ari king De La Salle University. Akaya Benendong Puno. Back to back lang ito, papi. Pareho lang Kapampangan. Kapampangan. Ito po may nibatan niya Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pamanimuna ng Rabi Pangan Tanting Co. Marso 24, 1903, binigyan po ng prangkisa ng gobyerno ng Detroit entrepreneur na si Charles Swift na magpatakbo ng electric railway tramway service sa Maynila at mag-provide rin ng kuryente sa lungsod at kalapit lugar. Iyon po ang kauna-unahan at original na franchise na tinawag na Manila Electric Railroad and Light Company o Meralco. Minsan nang binato ng itlog si Arnold Schwarzenegger sa isang rally pero hindi niya ito kinagalit. Bagkos itinuring niya itong freedom of speech. Alam mo ba yun? Natapos na Binato ka, ng speech. So dapat the freedom of expression. Oo, hindi siya expression. speech. Parang wala kasi nang binabato siya, minumura siya. Ay, kung si Boy Santiago yan, babatuin niya ng kamatis pero nakalagay sa bote. Nasa lata. Tomato sauce. O ketchup. Alam mo ba yun si Arnold Schwarzenegger, Albert? Ang naging katungkulan niya sa Amerika. Governor ng Saan? California. Did you know? Hindi man sumusweldo yan. Every year. Anin niya man yung sweldo niya. Napakalaki ng ng pera pera, nito oo. sa mga pelikula niya. Hindi pa nga. Nagkokomento ka na. Hindi pa tapos yung isang katotohanan. Alam Ano mo yun? ginawa niya? Ano? Dinodoble niya yung sweldo. Mhm. Pinamimigay niya. Oo. Doon sa mga hindi nakakapag-aral. Oo. Alam mo ang sabi niya, Boy Santiago? Ano. If I did not come to the US of A, never learn how to speak English. Austrian yan eh. Mhm. Pero hindi siya ostrich. Austrian. Austrian. So, kung hindi, Sa New York naman, Albert. binato siya ng ostrich egg. Mismo. So, yun, siguro naman, magre-reklamo na Puta siya. pala kasi Kailangan Bing may nagari. attorney. Gagaling na. O lagari pa Kailangan kanina. nagari para O nakita mo? Ang fertile ng imagination niya. Ha? Sa New York, ang hotdog naman, after nating pag-usapan yung itlog, yung hotdog vendor na may single cart, nagbabayad pala ng $200,000 per year para lang makapagtinda sa Central Park. Alam mo naman ang kinikita, no? Siguro. Ikaw na magbabayad ka $200,000 Hindi kung, ka sa calculator mo. kung kikita ka lang ng $10,000 per year. Hindi, siyempre, kailangan negosyo, laki. Noong 2015, ang mga researchers sa Umeå University sa Sweden ay nakadevelop ng blood test kung saan nakakadetect ito ng cancer with 96% na accuracy at kung anong klaseng cancer yan, 71% naman yung accuracy. Galing. Ang galing, ha? Ayoko na ng pan-testing na yan. Kanila na lang yan. Accurate. Pati cancer. Sabi mo. Ay, Boy Santiago, ano yung tangan-tangan mong announcement dyan? Galing ba yan sa Casino Filipino? Yung sa Pagcor? O tapos na? Merong imbitasyon. Oh. Marso 26. Wednesday yan. alas 8 ng gabi. Richard Merck. Sa mga gustong manood po, by invitation only. Ayan. Yung mga may katanungan po, nandito ngayon sa ating himpilan, si Attorney Cathy Diaz, para ho sa inyo mga katanungan. Okay? Huwag nyo nalang tanungin kung may pera ba siya. Wala, wag na yun. No? O kung nagalmusal na ba o hindi pa. Pero yung mga concerns po ninyo na pwedeng may address sa kanya, masagot niya po sa ating palatuntunan. Albert? Okay, at Attorney Cathy Diaz, no? Pag-usapan natin ngayon yung dalawang napakalaking issues
pagdating sa ating mga power mga power distributors. Isa yung tungkol dito sa summer kung saan in-expect na natin yung biglang pagtaas din ng mga presyo ng kuryente. And then yung patuloy na problema ng pagnanakaw ng mga gamit o ng mismong kuryente. Kasama nga sa pilferage. bill yung meron kami bayaran na parang System 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 loss. loss. Yan. Malalaman natin ngayon kung ano ba ang kaugnayan ng system loss sa pilferage at iba pa. Okay? Ang unang-unang tanong po is about sa pilferage. Ano pa ang pilferage? Good morning po again, no, Sir Albert. So, ang pilferage sa layperson term o itagalog na lang natin. Pagnanakaw. Pagnanakaw po ng kuryente. So, hindi to kagaya nung kung baga sa tangible objects na nahahawakan mo, ibang pamamaraan yung pagnanakaw ng kuryente. Hindi siya kagaya ng kinuha mo yung cellphone, no? Yun, pagnanakaw yun, na may nakita kang tangible object na nahawakan. Sa kuryente, syempre, hindi mo naman pwedeng nakawin kasi Kuryente ka. Hindi mo madadala. Hindi mo madadala, no? May mga iba't ibang paraan kung paano ninanakaw yung ating kuryente. And of course, may malaking epekto ito sa ating mga consumer. Okay. Merong iba-ibang klase ng nananakaw sa ating mga power system. May mga strategy ba yung Strategy. mga magnanakaw? Tawagin na lang nating strategy o iba't ibang paraan, no? Hindi tayo magiging masyadong technical kasi yung sa batas masyadong technical yung pagka-explain niya. So kung susumahin yung mga nagtatamper, no, nagtatamper ng kanilang mga metro para mas mapababa yung kanilang konsumo. Meaning, hindi na accurate yung reading, imbes na sa meter reading is yung actual consumption nila, yung lumabas, yung lalabas is mas mababa. Pag ginagalaw ba yung metro, nagkakaroon ng problema sa Bawal po pag-ikot? talagang galawin yan. Di ba No? may parang selyo po yan? Opo, Hindi meron pwedeng po. pakialaman Hindi yun. po, bawal pong itamper. So, Yung lagyan po siya ng asukal tsaka kape. May mga style na gano'n Boy Santiago. Wala na yun ngayon. Hindi, parang pagka nilanggam daw, ba? Ihinto yung may ikot. kape? May siyempre, Iba- nagkakabe na ngayon. po ba yung mga... Iba na ngayon, gagalawin lang siya, di ba? Parang iikot, may mga ginagawa po Oo, yung ating yung mga batikan na sa Oo. mga ganitong Very klase ng enterprising, Yung iba sabi, lalagyan ng magnet. Meron bang ganun ba? Siyempre, hindi na po natin tuturuan kung paano po, no? Kasi baka gawin. Kasi bawal po Pero, po ito. alam niyo po ba, meron akong mga naririnig na mga chika-chika, ha? Nagpapatulong pa sa barkada nilang alaktrisan. Yun nga, ganun nga ho. Okay So, po yun. mahigpit na ipinagbabawal po ito. Kahit anong klaseng pagtamper ng ating mga electric meter. And ang isa pa is yung tinatawag nating sa layperson na jumper. Illegal connection. Tuloy ka sa alam diba? mo yun, nakaka-relate Oo, sila. oo. Is that a violation? Opo, Is it violation. against the law? Opo. Kasi ninanakawan po nagnanakaw po tayo ng kuryente sa mga ganong klaseng pagkakataon. Okay. So yung pagtamper, yung illegal connection, kasama po yan sa pinaparusahan ng batas at mahigpit na ipinagbabawal po ng batas. Kasi nga po, pagnanakaw po ito. Okay. Mamaya after ng ating commercial break, aalamin natin kung ano ba ang masamang epekto ng pagnanakaw ng kuryente sa buong system at maging sa mga consumer at iba pang mga issues tungkol po sa ating mga linya ng kuryente. Yes, magta-time check muna si Attorney Diaz. Anong oras na po sa Pilipinas? Ang oras ay 9:16 ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! Pero sino? Pakinggan nyo! Magbubukid party list! Pamela, Magbubukid sa listahan. Pamela,
Kiko sa ani, Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Bubukid, party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM at ang ating panauhin, spokesperson ng San Fernando Electric Light and Power Company as FELAPCO, Attorney Catherine Rose Cunanan Diaz. Magandang umaga po ulit sa ating mga taga-subaybay. Ano raw yung epekto, yung tanong ni Albert? Oo, ito ba may epekto sa buong system ng kuryente, yung pagnanakaw o pilferage, Attorney? Opo, meron po. Malaki po actually yung epekto ng pagnanakaw or illegal connection ng sa enerhiya or kuryente, no? Sa ilalim ng batas, yung nananakaw o nawawala, no, na kuryente is napapataw din po sa ating mga consumer. So kung mapapansin niyo po doon sa ating bill, no, or doon sa mga statement of account natin, meron po tayong nakalagay doon na system loss charges. So yung charge pauna po, no, lahat po ng mga charges na nasa bill po natin, lahat po yan ay may kaukulang basehan sa batas. So, isa po dito is yung system loss charges. Hindi po yan, sinisingil po yan gawa ng ating batas, no? Ang basehan is ang batas po natin na nagsasabi na kapag may mga nananakaw na kuryente, no? Yung nananakaw na kuryente na yun, yung nawawala, no, is maipapataw po sa mga consumer natin. Kaya kailangan po talaga na maging mapagmatyag po tayo. May magagawa po yung ating mga consumers na naapektuhan po ng illegal na Attorney, pagnanakaw na ito. Ang ibig mo sabihin, pagka si Albert Lacanlale nagnakaw ng kuryente, ang magdurusa si Boy Santiago? May epekto po. Hindi lang naman po siya magdurusa. Of course, yung nagnakaw, may karampatang parusa yon, no? Pag nahuli ka, Opo, yari ka. Definitely mauhuli ka, and ngayon po ang may kampanya po ang SFELAPCO, maigting po ang ating kampanya ngayon sa paghuli ng mga at pagpataw at pagtuligsa sa mga magnanakaw ng kuryente. Kaya mas nagiging seryoso na po tayo, no, sa laban dito sa illegal na gawain na ito. So Kung sino ako po yung mga halimbawa, kung ako po may nalalaan na kapitbahay, kaya doon sa aming area na alam kong napaka-irregular ng kanyang pagkonsumo sa kuryente dahil merong araw na nagnanakaw siya, merong araw namang hindi. Tapos dati nagbabayad 20,000. Tapos bigla naman naging 12. O hindi naman nabawasan yung kanyang mga ginagamit. Can I report that po? And Opo. will I be treated confidentially? Opo naman. Pwede po? Maaari niyo pong i-report yun. Meron po tayong mga text hotline, meron tayong hotline, or maaring tumungo na po sa ating mga tanggapan. Bukod sa, of course, magiging confidential po, no, yung inyong information. Meron pong incentive, monetary incentive, yung mga magtitip, no? Hindi lang yun. Meron pang may diskwento pa kayo sa babayaran yung kuryente. Kasi nahuli na, nabawasan na yung mga systems. Mababawasan po yung system loss. Diba? Opo. So yun po yung epekto niya. Malaki po yung epekto sa system loss. Ay sa may nawawala po. So yun po ay mapapataw sa ating mga consumer. So yung ano naman po yung mangyayari doon sa nagnakaw mismo or doon sa nakinabang doon sa pagnanakaw or sa penalty, tampering. Meron pong, of course, maari po siyang kasuhan, no, ng kasong kriminal. No? And ngayon po, maigting po talaga yung laban ng SFELAPCO sa mga magnanakaw ng kuryente or sa mga nagtatamper ng kanilang mga metro at mga gumagawa ng illegal connection. No? Criminal talaga yan. Yes po, may criminal case po tayo na pwedeng isampa laban sa mga taong responsable at sa mga nakinabang doon sa pagnanakaw ng kuryente. May kaukulang kulong
at fine po ito. And of course, hindi po makakawala sa batas yung nagnakaw ng kuryente kasi meron po tayong tinatawag na differential billing. Kung magkano yung nanakaw na kuryente, isisingil po doon sa taong responsable. Oo, pwede bang makiusap sa Spelab kung halimbawa ako nahuli ako na nagnanakaw ng kuryente, pakiusap ko na lang, baka pwede naman pong next time di ko na lang uulitin. Bayaran ko na lang kamo yun. Ang sinasabi nga po natin, no, Duralex, Edlex, the law is harsh but it is the law. So kung nahulihan po kayo, and definitely mahuhuli po kayo kasi marami pong ways kung paano malaman na nagnanakaw ng kuryente ang isang tao or ang isang consumer. Kapag nahulihan po kayo, tiyak po na mapapanagot po kayo sa batas kasi hindi po mabubura ng sorry yung ginawa niyo po. So Tsaka once na nag-violate po kayo ng batas. Yes. Tsaka unfair naman yun sa mga nagbabayad religiously, hindi po ba? Opo. Gusto nyo makatipid ng kuryente, di ilaw na lang kayo, tsaka electric fan. Oh, at saka yung iba kasi parang lumalakas ang loob, ang sinala kung mahuli ako, edi babayaran ko na lang yung nung nanakaw Yun, ko. na sinasabi ni Ganon din attorney. kasi dahil kung babayaran ko sa bill ko, parang inutang ko na lang. Ganon ang lumilitaw. Pwede ba yun? Again po, no, may kaukulan at karampatan na parusa po ito sa batas. So once na nagawa niyo po itong mga ipinagbabawal ng batas ng ating anti-pilferage law or anti-theft electricity law, nandun na po, may kapapanagutan na po kayo. So talagang seryoso na po tayo ngayon sa paghuli at pagtuligsa ng ganitong mga klaseng aktibidad po. Okay. Ano ang may papayo nyo ngayon sa ating mga consumer at sa general public Para para makatulong na masugpo natin yung pilferage sa ating power system? Sa unang-una po, syempre sa mga sarili nating pamamahay, siguraduhin po natin na nagpa-practice po tayo ng electric safety and tipid, no? Pagtitipid sa kuryente para hindi po tayo mahikayat na gumawa ng mga illegal para bumaba yung ating konsumo. Meron naman pong mga legal na paraan kung paano mapababa yung ating singil sa kuryente, kagaya ng efficient use ng electricity, lalo na ngayong summer, no? Kagaya ng paggamit ng aircon, ng inverter na aircon. Wag na wag pong sisindihan ng alas 10 hanggang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kasi yun po yung yun yung oras na kapag nasinindihan mo or ni-start mo pa lang aircon, no, doon po siya pinakamalakas kumonsumo. So kung gagamitin mo yung aircon, sisindihan mo na siya ng alas 8. Kasi yung alas 8, hindi pa ganong mainit. Hindi yan kukonsumo ng malaki para palamigin niya yung kwarto. Pero kung binuksan mo siya ng alas 2, malaki po yung konsumo nun. Kasi sobrang init. Yung heat, Matagal bago niya mapalamig yung kwarto. Matagal bago mapalamig. Kaya mas malakas po yung konsumo, mas marami yung kakaining kuryente. Kaya yun po, no? Tapos mag-LED po tayo, no? Sa mga ating mga ilaw. At as much as possible, kung kayang mag-inverter, no? Tapos kapag mag-aircon, kung kayang samahan ng electric fan para mas mapababa po yung konsumo. And yung setting po natin, nasa 24 to 26 lamang. Yun Pwede po yung po mga... yung pagsabayin? Opo, yung kapag i-on mo yung aircon, Opo. palalamigin ng electric fan, sabay sila. Mas magiging efficient po yung use ng power. Mabilis sa yung mga- kumalat Pagka yung binababangan ko, naaalala ko yung, meron ba kayo lineman dyan na pangalan Irwin Nukum? Yun ang nagsabi sa akin, Taperi, subukan mo. Sinubukan ko, ba? Effective. Bili mo mo 25 po tamarin Opo, ganun po. I-maintain lang po sa ganung setting. Ang nagtuturo sa akin si Giorgio Tupe naman. Tiga... Sino naman yun? Tiga, spell up ko rin siya. Assistant, lineman. Umakyat sa poste. Ayun. Si Irwin kasi hindi. Ngayon, sa mga naman po, doon sa mga consumer o kung sino man po yung nakakaalam na may gumagawa ng illegal na connection or pagnanakaw ng kuryente, maaaring ipagbigay alam po ito kaagad sa ating tanggapan, sa ating text line or sa ating hotline. Kasi again, number 1, ano po yung magiging epekto pag nahuli po or na-report po itong ganito. Syempre, number 1 po, may bukod sa may monetary incentive na po yung ating magtitip or yung tipster po natin. Number 2, mapapatigil po natin yung tao na gumagawa ng illegal connection, no? Of course po, since mapapatigil na yung illegal connection,
may epekto po yun sa ating babayaran na kuryente. Babayaran na Bababaw kuryente. yung system loss charges. So, tulong-tulong po talaga siya. Community, po siya, community obligation, yung pagtiyak na lahat po is nakakonekta ng Involved. legal. Attorney, magpinsang buo ang electric, no, tsaka water utility dahil meron silang slogan, pay or pay. Sa Espelapo po ba, 6 na buwan bago kaputulan? Hindi naman po 6 na po. So, as soon as matanggap niyo po yung ating statement of account, no, Okay. nandiyan Kailangan po bayaran yung kailangan pong bayaran talaga kagad. May Obligasyon nakalagay yun, naman diba? po diyan na kung kailan po yung due date or else madi-disconnect, no. But definitely entitled po ang ating mga consumer sa due process. So, Meron tinatawag na monthly fixed expenses. opo. Kaya kayong mga gumagamit ng ilaw at tubig, set aside nyo na yan para hindi kayo mabigatan. Ang problema kasi, Papi, ginagasta yung pera na pangkuryente. Pag nagkapera na kayo na eksakto sa pambayaran nyo na, kasi babayaran nyo rin yan eh. Opo. Wala ka naman choice. Wala kang choice. You want to have luxury? You want to have good life? Attorney, paano po nakaka-apekto sa mga, bakit may mga pagbaba, may mga pagtaas yung kuryente, yung supply? Singil. Hindi supply. Yung sa supply po ng kuryente. ah. So, sa ngayon po, no, bago po natin sagutin yun, yung, kung maalala nyo last year, meron pong tayong pinag-uusapan na parang undertaking or parang ginagawang paraan ng SFELAPCO kung paanong mas mapapababa yung singil sa kuryente ng mga consumer natin. So, ang isa po doon is magkaroon po ng siguraduhin po na mapa-approve na po yung ating mga power supply agreement. So, ngayon po, as of this moment, aprobado na po yung mga power supply agreement natin. So, ano po yung epekto nun? Ang epekto po nun is stable na po yung ating generation charge. So, kahit ngayong summer is Sobrang tataas, init, no? sobrang init, tataas sa market yung presyo ng generation charge. Sa atin po, dito sa SFELAPCO, stable na po. So, kung magkano po yung presyohan ngayon, halos ganun na rin po sa mga susunod na buwan. Okay. Yung So, mga outlet po, na kung saan tumatanggap ng bayad para sa SFELAPCO, are they still the same? Para hindi na sila medyo malayo ka, kamukha dyan sa May Norte, meron na po bang opisina SFELAPCO dyan or bangko na tumatanggap po ng payment? Para po sa mga listahan po ng mga authorized na Opo. magkolekta po, magtungo po tayo sa ating website at sa ating Facebook account Nandun para sa sila. listahan po. So, very convenient na po. Hindi yung, ba't di kayo nagbayad? Kasi layo-layo nyo mga tipong ganon. Hindi na po pala gano'n. Meron po bang pagtaas ang power rate ngayon? Dahil summer nga po. Meron. Asahan po natin, no, na of course sa market tataas yung presyo ng generation charge. Opo. Pero kagaya nga po ng nasabi natin kanina, meron na po tayong mga aprobadong power supply agreements. Okay. Kaya ang aasahan natin is medyo stable na po Okay. yung ating generation charge. So, kung may tataas, ang tataas tiyak is yung konsumo. O baka may concern kayo sa inyong electric consumption. Andito ngayon si Atty. Diaz para sa abot ng kanyang kaya ay sasagutin niya. For example, kailan po magkaka-brownout? Siyempre, ayaw natin. Sa brownout po natin, Tamperi. Wala tayong control. May mga abiso po tayo dyan. Of course, inaabisuhan po natin yung ating mga consumers. Mag-follow po tayo sa ating Facebook page at nandoon po lahat ng mga announcement ng ating power interruption. Alright. Mag-time check ka muna, Atty. Diaz. Oras sa Pilipinas. 9:30 ng umaga. Alam mo bang mas maraming sunog ang nangyayari tuwing tag-init? Narito ang 5 fire prevention tips para iwas sunog sa panahon ng matinding init mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Huwag mag-iwan ng natutuyong damo o basura sa bakuran. Isang mitsa lang ng apoy, mabilis itong kakalat. Regular na i-check ang linya ng kuryente. Mas madaling mag-overheat ang appliances kapag mainit ang panahon. Iwasang magtapon ng sigarilyo sa tuyo at damuhang lugar. Isang maliit na baga ay pwedeng magdulot ng malaking sunog.
Huwag magsunog ng basura sa bakuran. Pwede itong lumaki at madamay ang buong paligid. Panatilihing may malapit na tubig o fire extinguisher para mabilis makontrol ang apoy kung sakaling may aksidente. Mga simpleng paalala mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. It's back. The most awaited, the most exciting, the most prestigious golf event by any media organization in the region. The second Pampanga Press Club Invitational Golf Tournament will tee off at the Pradera Golf Resort on March 28, 2025. Get your clubs ready for swinging while helping a worthy cause. The PPC Second Invitational Golf Tournament, March 28 at Pradera Golf Resort. The Pampanga Press Club would like to thank our partners and friends. Gold sponsors, Governor Dennis Pineda, Mr. William Gatchalian, former Tarlac Governor and Representative Vic Camp, Converge, Laos Group of Companies. Silver sponsors, JTN, Vice Governor Lilia Pineda, GCash, Beauty Derm, Lex Corporation, Best Western Metro Clark, and Savers Group Holdings Incorporated. Bronze sponsors, Dola Secretary Bienvenido Laguesma, BPI, BCDA, San Luis Mayor J. Sagum, Candaba Mayor Rene Maglanque, Minalin Mayor Philip Nagit, DPWH 3, Santo Tomas Mayor John Sambo, Bacolor Vice Mayor Ron Dunca, Porac Mayoral Tibet Mike Tapang, STV Gigafactory, Magbubukid Party List, Apalit Mayor Jun Tatanco, SM Investments, 3rd Congressional District Aspirant Dr. Hazel Tumang, Ed Marie Construction and Trading, Dito Telecommunity, Genesis Transport Service Incorporated, McKinney Food Corporation, and Lubao Mayor Esme Pineda. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Rachel Fajardo ng Ford Cabanatuan, kasama dyan si Philip Jade Tampipig, Shervel Lisayen ng Ford Baguio, Marian Malyari ng CFA, Mary Ann Labaw, Corporate Guarantee San Fernando, Gwyneth Allison Balatbat ng CFA, and Marlon Simon ng Mazda Pampanga. Happy birthday! Happy birthday, Marites Santiago, Dens Bondok, si Aura Jean, birthday din. At si Conrado Boy Paklas, di kayo, birthday. And Chi Bauka Odroa, happy birthday! Happy birthday din kay Joseph Asilo, ang pinsan ko, si Nognog Arnold Lacanlale, dyan sa San Juan, Mexico, Pampanga. Negrito ba yan? Hindi nung ba? Pat nognog? Nognog Arnold kasi nod. Hindi kasi sa amin pagka nognog, kakulor kasiko na. Po. Si Alan Day Lapus, happy birthday. Yung nag-birthday kahapon sa Laos Group. Belated happy birthday kay Angelito Arevalo Jr. ng CFIC San Fernando, Jedalyn Bais, Haima, San Fernando, Mark Anthony Perez ng LGC Car Carriers, si Jeriz Herschel Garcia ng ICTD, Mary Ann Tamayo, Ford Isabela, and Angela Pablo ng Corporate Guarantee San Fernando. Belated happy birthday sa At inyo. birthday din ngayon sa Pilipinas ni Marites, si Chintes Season de Matula, kasama ni parin Joey, nasa California sila. At saka yung mga ibang mga nagbe-birthday po, ipadala nyo na kay Boy Santiago para po natin sila mabate at mabigyan ng pagkakataong marinig ang kanila pong mga pangalan. Si Konsehal Nat Gopez ng Santa Rita, Pampanga, hindi Birthday? niya birthday. Hindi, patapusin ba muna ako sa nagbe-birthday? Si Mimi Bayog. Sa pangalan pa lang, Boy Santiago, yayamanin. Mimi Bayog. Siguro dating Bayong ito, so na-reduce na lang ng Bayog. Happy birthday po mula sa inyong pamilya. Ate Mimi, happy birthday. Sana'y mabusog mo sila kung saan man kayo naroon. Albert, kailan ang birthday ng ating bisita? Bisita natin si Attorney Cathy Diaz, ang spokesperson ng Spelapco. Kailan birthday niyo Sa po? August 10 pa po ang aking Oy. birthday. At sa aking birthday, tayo ay magpapatakbo. May fun run kayo. Gawa ng, mag-34 na po ako. So, 34 kilometers po yung ating tatakbuhin. Sa ngayon po, nasa 30 na ba kayo? 34, mag-34 na po Hindi po ako. ang tinatakbo nyo?
Hindi pa po. Okay. May mga tatakbo para sa akin. Ayun. Saan po magsisimula yan? Sa New Clark City po tayo. Hello po sa ating running community, ang New Clark City Running Community. Okay. Tapos, isama nyo rito pagka malapit na yung event organizer. Opo, kami rin po yun. Ang Oh, ganda di ba? lugar kasi ron no? Mga mananakbo. Malamig. Opo. Oo. Di ba? Kasi mamimigay si attorney ng isang buwan na libreng kuryente. Basta't nasa Northville. Meron po kami actually, kakatapos namin nung half marathon nung February 9. This August 24 naman, meron po kaming 32-kilometer challenge. And sa December 14, meron pong Kapas Marathon. Ang galing ha. Yun po ba isa sa mga sports activities na involved kayo? Opo, tumatakbo po tayo. Meron pa kayong binabanggit kanina. Ha? Di ba? Sinusubukan pa lang naman po. Ayun. Hindi kayo nagsusumba. Hindi na po. Hindi na. Opo. And I think your husband is also very athletic like you. Opo, Very opo. supportive. Tumatakbo din po, opo. Kasama Okay. po namin sa ating New Clark City Running Community. Ayun. New Clark City. Opo. Di under Kapas Tarlac na po yan. Yes po, opo. Geographically, ano ha? Paano po ba makakatipid daw? Bali ba sa hindi ka na masyado gagamit ng kuryente kung talaga kuripot ka. Pero for your convenience po, relatively dapat may schedule lang talaga. Ano po? Ang aircon po ba malakas gumamit ng kuryente? Malakas po, definitely. Pero Washing meron machine pong po? efficient use po. Opo. Washing machine? Washing machine din, yes po, opo. Freezer? Yes po, pero meron na po kasi tayo mga inverter na mga refrigerator na may freezer. Ay mag-invest kayo. Kala nyo lang mahal. Sa una lang. Parang solar lang din daw yan. Pero ang tipid po ninyo kung may inverter, Opo. makikita nyo Opo, agad-agad. no? kaagad. Opo. And of course, meron po tayong tinatawag na phantom load. Ano po yun? Yung hindi mo ginagamit yung appliance, pero nakasaksak pa rin sa Phantom outlet. Phantom load, gumagamit pa rin po yun at least ng 10% ng konsumo. So, tanggalin po natin sa Lalo na yung mga pagkakasaksak remote kung hindi di po ba? natin Oo, ginagamit. So, yun po, para mas maging efficient po tayo. At hindi po tayo matempt na magnakaw or magtamper po ng ating mga metro. Ngayon po tag-init, asahan natin may pagtaas sa presyo. Kagaya nga po ng sinabi natin kanina, yung ating generation charge or yung pass-through charge natin dahil may mga aprobado na nga po tayo ng mga power supply agreement, mananatili pong stable. Ang magiging mataas po, aasahan na natin, of course, yung ating konsumo. Yung ating konsumo kasi mas mainit po yung panahon ngayon and in fact, yung heat index natin pataas na ng pataas. So, yung paggamit po natin ng aircon ngayong at mga appliance na nagpapalamig po ng pakiramdam ngayong summer po is kukonsumo ng mas mataas kesa nitong mga malalamig na panahon. Opo. So, yun po yung tataas yung konsumo. Pero yung presyo po, stable po. Pero since tataas nga po yung konsumo natin, no? Tataas din yung babayaran. Tataas din po yung babayaran. Pero asahan po na yung presyo po or yung at least yung generation charge po natin, medyo stable na po siya nitong mga darating. Lifestyle has something to do with it, ha? Kasi halimbawa, kung ikaw nasanay doon, nasa maliit na community ka, ano ba dati basic? Electric fan, TV set. Dati, kukunti lang yung may freezer, Boy Santiago, di ba? Oo. Ref na maliit lang yun. Yun po ba daw madalas pagbukas, open, close, open? Opo. Nakakataas pa rin po ng konsumo yun. So, as much as possible, no, kung ano lang yung kukunin talaga, yun lang. Wag yung bubuksan mo, tas hahanapin mo kung ano Nag-iisip. yung tagal yun. sa kakatititig sa freezer. Mini, Oo. mo, gagano ka pa. Style pa rin ni Boy Santiago, pangit yun, no? Kasi nilalagay niya yung ulo dyan sa loob para medyo magpalaki. Pero sigurado po ang mga consumer ng Espelapco walang brownout dahil nagkapirmahan na ng mga supplier nyo, di ba? Yung sa brownout naman po, may yung lahat po ng mga ano natin, yung mga whether in emergency or mga scheduled, malalaman po natin kasi may mga maintenance po But tayo you na don't have tinatawag. complete control
Astro de Brand. Opo, oo opo. naman. Opo. Dumarating yan kahit ikaw ba Pelco 1, Pelco 2, At saka Pelco minsan 3. meron po mangyayari doon sa mga linya. poste or sa mga linya natin na hindi Especially naasahan. pagka Oo. merong, alam ba, weather disturbance. Yes ganyan. po. But Yun. definitely, asahan po natin na efficient po ang ating mga line person po dyan na pinupuntahan po kaagad. And para- 24/7. Yes Oo. po, yes po. May Totoo po number po tayo. kayo para makontak sila limbawa? Yes po, available po ito sa ating Facebook account para po sa ating mga text line at ating hotline. Magtungo lamang po sa ating Facebook account kung saan tayo makakapag-report ng mga emergency power interruption na mararanasan po natin sa ating mga lugar. Yun. At saka magbayad kayo on time, ha? Kasi umiikot lang po yan. Pagka hindi kayo nagbayad, hindi rin makakabayad ng spilapco doon sa in-order na kuryente, babalik tayo sa kandila. Hindi po ba? Oo. Ngayon, yun daw po bang iniiwan yung napakaraming ilaw na nakasinde? Ang napakatirik na nasikat ng araw, kinakalimutan pa rin yung mga bombilya na nakapaikot Opo. sa bahay nila. Worse, minsan pati electric fan. Iniiwan lang nila. Ito po ba contributory do sa maaaring maging Pagtaas problema? ng konsumo Pati po. po. Opo. Siyempre po, paalala po natin parati, efficient use of electricity kapag hindi kailangan patayin. Yun. Yun. And pagka ganitong summer din, maraming mga biglang insidente ng sunog na ang pinagmumulan kuryente. Yes po. So, meron din ba kayong mga information dissemination how to prevent fire due to faulty electrical connections? Opo. So number 1 po, maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga bahay-bahay. Kung may alam po tayo, may naamoy tayo na parang nasunog or may nakita na tayo na sign, no, na may mga faulty electrical wiring tayo, wag po tayong mag-DIY. Tumawag po tayo ng lisensyadong electrician po para kumpunihin po yung mga faulty wirings na ito. Huwag mangahas, ganun. Opo, wag po tayong Hindi na kukuha sa lakas mag-DIY. ng loob yan. Kasi baka Opo, makuryente delikado kayo. po. Opo. Oh. Tapos number 2, of course, wag po tayong mag-overload. Kung ano lamang yung load ng outlet Kaya po, yun lamang yung ating isasaksak na Ay, si appliance. Papi, yan ang sinasabi lagi niya. No, Papi? Nag-overload. Tapos na Opo. So Ito, number 1, Attorney, number 2, para lang baka malimutan ko lang po. Pagka halimbawa ikaw ay nakakakita na ng mga sanga ng punong kahoy, na ito ay nakaharang na doon sa mga linya ng kuryente sa inyong bakuran. What can somebody do? okay. So kung meron sa batas po, no, sa ilalim ng batas, syempre po yung obstruction or yung gusto natin yung tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente, so tuloy-tuloy yung linya po, no. Yung mga obstruction po kailangan i-trim, yung mga ganyan, no. So kung nasa public property po yan, no, nasa mga kalsada at nakita po natin, i-report po natin kaagad sa SFELAPCO. Kasi SFELAPCO, may otoridad po siya kahit walang DNR permit na mag-trim po ng ating mga sanga-sanga na nag-o-obstruct. Titrim lang naman, nag-o-obstruct dun sa ating mga linya. Kung ito naman po ay nasa private property at wala po kayong kakayahan, no, natatakot kayo na mag-trim, may-ari niyo pong itawag to sa SFELAPCO. Of course, darating po ang ating tutulong para mag-trim, no. So yun po, ipagbigay alam po kaagad para sa tuloy-tuloy na serbisyo po. Attorney, yung ba'y kasama din sa systems loss na tinatawag? Kung halimbawa, Kung sakali may pong, nawawalang mga kuryente dahil hindi naman tinitrim yung mga sanga-sanga ng kung kahoy. sakali pong maapektuhan po, opo, kasama pa rin po sa system. O, so meron din po kayong responsibilidad, hindi lamang sa kuryente sa bahay ninyo. Kasi kung halimbawa, hindi kayo maingat, nako, nasunugan kayo, Sos Mariosep. O tapos, may gobrala resiping yurgumbali, o kaya alang tao, o di abak na. Kaya magtulong-tulong sa community. Kasi Community di ba po masaya? talaga siya. It's a community effort. Tony, may trabaho ka pa. Tanong, anong oras na po sa Pilipinas? Ang oras ay 9:45 ng umaga. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Aset na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan.
Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Summer na naman, narito ang ilang dagdag na tips para sa inyong kaligtasan at kasiyahan ngayong tag-init mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Uminom ng sapat na tubig, huwag hayaang ma-dehydrate kahit anong gawin. Iwasan ang sobrang pagkarantad sa araw, lalo na sa kalagitnaan ng hapon at mag-break kung kinakailangan. Kung babiyahe, siguraduhin nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan at laging sundin ang traffic rules. At kapag nag-beach, magsuot ng life jacket o maghanap ng lifeguard para sa dagdag na seguridad. At alamin ang weather forecast at emergency contacts bago lumabas para handa ka sa anumang sitwasyon. Mga simpleng paalala ngayong summer mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At ang ating guest mula sa SFELAPCO, ang spokesperson, Attorney Cathy Diaz. At Attorney, meron ka bang gustong ipaabot na paalala sa ating mga kababayan ngayong summer para makapag-ingat sila sa mga sunog dahil po sa ating mga At electrical mabawasan connections? yung babayaran nila. Yeah. Again po, siguraduhin po natin na hindi po nag-overload yung ating mga outlet sa mga bahay-bahay natin, na kung ano lamang po yung load ng ating yung outlet po natin mismo, yun lamang po yung ikakarga po natin na appliance. And then i-check po natin yung ating mga bahay-bahay for faulty electrical wiring. Ngayon po, kung may mga makita po tayong signs ng faulty electrical wiring, wag po tayong magdi-DIY, wag po tayo yung magkukumpuni. Kung hindi po tayo professional, itawag po natin sa mga professional. So, maging maingat at mapagmatsyag po tayo ngayon, lalo na kabi-kabila po yung mga sunog, no? Sa mga bahay-bahay po natin, umpisahan natin na maging mas maingat po tayo at maging efficient po tayo sa paggamit ng kuryente or enerhiya. Okay, maraming salamat po at sa Thank you po ulit. Opo. Sa mga susunod na panahon sana Ulitin nyo nga yung birthday patakbo ninyo. Saan gagawin? Yung ano po, meron po kaming sa August 24, 2025 sa Kapas National Shrine. Meron pong ang second leg ng Kapas Marathon Series ng New Clark City Running Community at Smoke 10 Events Management. Meron po tayong Kapas 32 Kilometer Challenge. And sa December 14, 2025 sa Kapas National Shrine po ulit, meron po tayong Kapas Marathon. Makita-kita po tayo doon. Ang registration link po ay makita at ipopost po namin sa ating Facebook page. Pakihanap lamang po ang Kapas Half Marathon or New Clark City Running Community page. At pagbalik nyo rito, pati yung mga sponsors na pwede nyo pasalamatan. Dahil imposibleng maganap yan kung walang runners, number 1. Opo. Number 2, yung mga sponsors. Definitely babalik po tayo at Okay. in complete running attire para mahikayat na rin natin sina Tatang Ayos, Boy, sina Tatang Perez, Sir Albert sa takbuhan. Pajama po ba ang running uniform? Okay, salamat Thank you so much po. Thank you so Thank you, much po. thank you. And again po, maging efficient po tayo sa paggamit ng kuryente. Huwag po tayong magnanakaw ng kuryente. Okay, thank you and God bless Okay. you. Albert? Yung 11 presinto pala. Ito po yung mga voting precincts sa Barangay Balibago, ililipat na mula dun sa Teodoro P. Tino Elementary School papunta sa Robinson's Place, Angeles para sa 2025 election. Aprobado na yan ng Commission on Elections. 11 voting precincts ng Teodoro Tino Elementary School, Balibago po ang barangay,
dyan sa lungsod ng Angeles, ililipat sa Robinson's Place, Angeles. Ay, pakipacheck daw to, Alberto, dyan sa may Jasa Road, along McDonald, Olongapugapan Road, St. Dominic Face. Talamak daw ang pagnanakaw ng kable ng kuryente. Dyan sa may Barangay Dolores. Dito sa Dolores? Oo. Pacheck natin yan. Baka hindi naman sa ano yan, sa kuryente. Mga nakalaylay na ano. Ang Binibenta yung mga tanso. Di ba? baka pagnanakaw ng mga kable, no? Kable. Oo, usually telco wires ang mga Kasi makukuryente ka pag... Pero ang San Fernando, ang Spelapco, kasama yung mga telcos at saka yung mga cable companies, nagtutulong-tulong para tanggalin yung mga eyesore na spaghetti connections That sa should be ating done mga nationwide, Albert. Hindi lang dito. Ay, sa mga kababayan po natin, magkarga na kayo ng gas. Bakit? Nananakot ka na naman. Bukas magtataas. Magkano? Sa diesel po, 20 to 40 centavos per liter. Okay. Humawak na kayo sa upuan. Sa gasolina, 80 to 1 peso Per liter. per liter. Sa kerosene. Wala pang pagkilaw yun. Huwag ka na muna magkarga ng kerosene. Pag nagkarga ka doon sa kotse mo, kung magbabayad, basta kerosene, doble full tank. Okay Yun na yun? po. Ingat-ingat. Okay. Sino naging panauhin natin today, Albert? Si Attorney Catherine Rose Diaz Cunana ng spokesperson ng San Fernando Electric Light and Power Company o Spelapco. Ipagdasal mo ang buong mundo, Boy Santiago. Mahal na Diyos, tulungan mo po kaming makilala at sundin ang iyong tinig. Amen. Hindi katamong amanong Kapampangan, mibali ka banwa, reverting to your past. Ay, tanggi ka. Paglingon May sa bali ka. pinanggalingan. Kaya tang masisilab. Natatalab din fire extinguisher. Kamama ko, may balikado. Ali, mama ko, tuki ka, Boy Santiago. Nagkakakitang bakal, Boy Santiago. Sa ating technical department, si Engineer Aldrian Pamintuan. Ako po'y peripangan, sasabing dakala salamat, may mingat ko lagi, may kakalugod at may papangadi. God bless po. Bye. You are a child.